Hello there! Kamusta po kayo? Ayan, so this time ay pag-usapan naman po natin kung mas okay ba na mag-hire tayo ng immigration consultant or mag-DIY, no? So marami po ako nakikita na nagdi-DIY din sa kanilang mga application. Marami ang na-approve. Marami din yung medyo kumbaga along the way ay nahihirapan at nagtatanong-tanong na rin. And then, minsan naghahanap na rin sila sa kalagitnaan ng kanilang application, naghahanap na rin sila ng mga immigration consultant. So, ano mga pros and cons or kung may cons ba ito? At magkano ang ginagastos ng mga ng pag-hire sa isang immigration consultant? So, ang immigration consultant po, sila ay yung mga tumutulong sa inyong mga licensed po yan, tutulong yan sa inyo para maihayos yung mga papel, tapos sila yung mga magiging representative ninyo. Kasi dito po ay meron kang sa IRCC site, doon gagawa po kayo ng G-key, tapos doon nyo isasubmit ang mga documents ninyo, and then babalik yung mga email sa inyo kung ano yung mga kailangan nyo pang i-provide, and then submit, ask ulit sila, submit hanggang sa ma-approve na yung inyong mga PR papers. So, ganyan po dito, no? Now, yung mga immigration consultant, they see to it na nami-meet mo yung mga requirements na kinakailangan ng IRCC para sa successful na pagpoproseso ng iyong paper. So, kung makakatagpo ka ng isang immigration consultant na legit at lisensyado talaga, ay mas malaki ang chance mo din na makapunta dito kasi nga alam na nila yung proseso, matagal na nilang ginagawa yan, marami na silang natulungan. And actually, parang doon sa IRCC, yung mga binigay nila na documents na kailangan mong i-present, yung mga hiningi sa akin ng aking consultant ay mas marami pa doon. Kasi mas gusto niya na siguradong sigurado yung application, hindi ba basta naka-comply ka lang, yung talagang laban na laban yung papeles mo. Ganun yung gusto ng mga immigration consultant. Ngayon, meron bang mga kumbaga disadvantages ang pag-hire ng immigration consultant? So, bukod sa mas costly ito o mas magastos, syempre may additional na payment ka dito. Yun lang naman, I think, ang magiging mo dyan. Tsaka hindi ikaw kaagad ang nakakakuha noong kung ano man ang reply ng IRCC sa'yo, kasi dadaan pa muna yun sa kanila. So, hindi ikaw agad ang makakakita. Although, as soon as, sa amin naman sa experience namin, as soon as mag-email na ng IRCC ang kung ano mang hanapin niya sa amin, agad-agad naman binibigay yon ng aking immigration consultant. So, ayun, ang rate ng immigration consultant, depende yan sa dami ng family at depende sa aayusin niya, sa dami ng ayusin niya. Now, isa pang disadvantage ng pagko-consultant pala, paghanap ng consultant, ay kung kayo makakatagpo ng consultant di umano. Di ba parang Jessica Soho, di umano. Yan, yung mga di umano na yan ay mga hindi tunay, of course. Ayan ng mga tao lang na gustong magkapera at ginagrab yung opportunity na gamitin yung pangangailangan at kagustuhan ng ilang mga individual na magkaroon ng magandang buhay. Tapos sila naman ay ginagrab yung opportunity na yon para makapanlamang ng kapwa, magkaroon ng pera. So, ayan, maraming ganyan po ngayon, Meron akong kakilala, sabi niya, sis, okay ba yung rate ng, parang every paper na ipapas niya, na isasubmit niya is, parang 30,000 ang ibibigay ko. Sabi ko, ay naku, parang hindi naman okay yung ganun kasi syempre hindi natin alam, baka mamaya kung anong form lang yung sinabi niya na isasubmit, 'di ba? Hindi naman natin sure yun dahil marami talagang mga forms yan. So, mas maganda kung ang magiging deal ninyo is yung package na kaagad, yung hanggang sa maging PR ka na, yun na fix na yung bayad sa kanila, which is usually ganun, I think, no?
fixed. So, ayun, tapos kapag ka sobrang mahal ang ano ng immigration consultant sa inyo, so red flag na din yung ganyan. So, magkano ba ang inabot sa amin? So, family of 6 kami, maraming mga aayusin na papeles, maraming ayan, mga igagayak, tsaka yun, sabi ko nga so syempre mas matrabaho yun kapag ganun. Like for example, ito magre-renew na naman kami ng visa ng mga bata next year. Yung mga student permit nila, ayun, so another na naman yun. Although madali na lang ito ngayon, pero yung sa part ng immigration consultant, dapat nga isang package deal kumbaga. So ang bayad sa immigration consultant namin ay 5,000. So that's way back 2019. Yun naman ay maaaring tumaas na ngayon talaga. Tapos, siguro around 7,000, baka ganun na ngayon. Kung family of 6 pa rin. I don't know. Yung iba naman, sabi ang bayad daw sa kanila is 20,000, yung mga ganyan. So, ang mahal-mahal na nun. So, tapos yung iba, sabi nga, every papeles daw na ipapas ay, na isasubmit ay 30,000 ang babayaran niya. So, mahirap yung mga ganun, So, ayan, yun lang mga disadvantage, Pero kapag nakatagpo ka din naman ng maayos na immigration consultant, napaka-helpful nun. Ngayon, pwede naman din kayo mag-DIY, lalo na kung kayo mahilig na magbasa-basa, at alam mo yun, yung mga self-taught, marami namang ganyang tao sa atin na mas gusto nila yung sila mismo ang gumagawa. Ayaw nilang or hindi sila masyadong komportableng ipagkatiwala, or pwedeng medyo syempre mas tight ang budget, ganyan. Kasi kaya din kami nag-consultant. Unang-una sa lahat, ang laking family namin, kung kami ay matalisod sa aming application, ang laking pera din nang mawawala, 'di ba? Kumpara doon sa sigurado ka na kumpara doon sa pag-hire ng immigration consultant na halos sigurado ka na doon sa success ng iyong application. So, yun lang yung iniiwasan namin, and then, yun nga, sabi ko, kung mag-isa lang kayo or maliit na family lang kayo, pwede lang din naman kayong mag-DIY. Marami kung nakikitang ganyan doon sa site ng Facebook site na kinasalihan ko, na isang isang maliit na family or siya lang, ganyan, nag-DIY siya. Kayang-kaya naman pag ganun, konti lang yung mga papeles na ayusin. So, ayun nga, yun naman ang ng DIY kasi, syempre, hindi natin specialization yun. Talagang sila, nag-aral sila ng mahabang panahon, lahat yan updated sila sa mga regulations ng IRCC. Kabisado nila pasikot-sikot niyan. Syempre, yung mga magdi-DIY is nakabase ka lang doon sa mga binabasa mo. Although very transparent naman ng IRCC. Pero sabi ko nga, gaya yun, marami siyang mga hinahanap ng mga papeles pa na hindi kabilang doon sa very basic na ipinrovide doon sa IRCC na site, So, kumbaga, mas malalim yung kanilang kaalaman tungkol dito sa bagay na ito. So, ayun lang siguro, kumbaga, mas sigurado. Tsaka syempre tayo, ibang dedication at time din yung i-google mo para mabasa mo at maintindihan mo, maaral mo yung mga nilalaman ng mga rules doon. So, ayun lang ang disadvantages and advantages ng DIY at pag-hire ng consultant. So, nasa sa inyo naman talaga din yan, kung saan kayo mas komportable. Ako din kasi parang hindi ko na kaya yung magbasa pa ng magbasa, magintindi, yung ganyan. Kasi marami naman akong iniintindi. So, bibigay ko na lang din sa ibang tao yung pag-intindi. Ayun. Pero kung kayo ay hilig nyo yung mga ganyan, i-go nyo sa DIY. Diba? Nakakatuwa din, nakaka-amaze din talaga yung mga nakakapunta dito ng DIY. Ako natutuwa ako sa kanila. Ang gagaling nila, So, ayun. Pero not to say na yung mga nagko-consult at hindi magagaling. Magagaling din tayo dahil tayo ay sumigurado. Ayun, parehong magagaling yan. Kaya lang, yun nga sabi ko, yung mga red flag, yun yung mga iiwasan nyo. Kasi ngayon, napakadami ng ganyan. Basta, sobrang laki ng hinihingi sa inyo, hindi na makatwiran.
mag-isip na kayo, maghanap na kayo ng panibagong Tsaka usually yung kilala talaga ng mga tao, like yung immigration consultant namin dito. So kilala siya na naggumagawa ng mga nag-aayos ng mga papers ng mga tao doon. So ayun, just know your immigration consultant. Marami din naman immigration consultant online ngayon na talagang legit, no? So ayun, hanapin niyo yung mga yon, and God bless sa journey natin pare-pareho, ano? So I hope everything will turn out great sa atin, sa mga buhay natin, at huwag sanang maloko or makahanap tayo ng mga manlolokong kunwari immigration consultant. So ayun, I hope everybody's doing great, and despite all the challenges, let us remain hopeful, prayerful, and grateful and joyful every day of our lives. Thank you so much for watching, and God bless us always.